Meron tayong gustong gawin na nagmumula mismo sa sentro ng pagkatao natin. Madalas lang hindi natin ito binibigyan ng pansin sa pag-akalang may mas importante na kailangang unahin. Kapag dumating yung araw na nagdesisyon tayong sundin ito, ang buhay mismo ang kikilos para ilagay tayo sa daan kung saan ito patungo. May 2024 nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila dahil sa bagong oportunidad na nagbukas sa amin dito sa Siargao Isla. Marami mang lubak ang aming dinaanan pero alam kong yun ay kasangkapan para matuklasan ang nilalaman ng aming katauhan. Kami nga pala ang Isla Pamilya at ito ang aming storya. Pagkatapos ngang ihatid ni Mama si Jayden, didiretso naman siya ng palengke para mamili ng aming kakainin. Nakakatawa itong background nitong palengke ng General Luna. Kasi dito pa lang may pasilip na kung gaano kaganda ang isla. Bukod dyan ay makakabili rin tayo ng mura at sariwang isda. Tapos, lalagyan mo ng gata. Kaya naman masasabi naming biyaya ang pagdala sa amin dito ng tadhana. Ito nga ang tipikal na umaga ni Mama. Napagkasunduan nga namin na siya na muna ang bahala sa pag-prepare at paghatid kay Jayden sa school. Kasama na din ang pamamalengke at pagluto ng pagkain. Usually naman, isang beses lang kami nagluluto. Kumbaga, amin nang nakasanayan yung pagkain namin sa tanghalian ay yun na rin ang kakainin namin ng hapunan at almusal kinabukasan. Kakaiba man sa usual na nakasanayan ng karamihan, pero mabisa para sa amin ang ganitong pamamaraan. Itong hinihimay pala ni Mama dito ay mustasa. Harvest namin ito kahapon. Eto na pala ang mga tanim pagkatapos ng ilang linggo. Marami ang hindi nakasurvive sa mga hindi naiangat. Actually, halos lahat. Nadagdagan na naman kasi ang mga alaga natin. Dahil bukod sa mga anak ni Shine, nag-ampo na rin tayo ng 2 aso. Sila si Coffee at Oreo. Mga bagong kalaro na rin ni Jayden at panibagong bantay natin dito sa bahay. Pero sa ngayon na babies pa sila at tinuturuan pa lang natin ng disiplina. Sila ang nangangailangan ng bantay. Kasi 'di ba natural na lahat ng nakikita nila sa ground pinaglalaroan or nginangata nila. At bukod sa kanila, meron pang umaatake na iba. Marami nito sa paligid at paboritong target ng mga coconut crabs na to, yung mga baon ng niyog. Kaya mukhang hindi magandang idea na ginawa natin itong mga paso. Yung mga naiangat naman ay masyadong dikit-dikit kaya hindi rin maayos ang pagtubo nila. Well, ganun talaga siguro sa umpisa. Madalas talaga hindi aayon sa gusto mo yung resulta. Nakakaasar din kung iisipin. Pero hindi pa naman katapusan ng mundo. Kaya pwede pa nating ulitin. Tandaan na lang yung mga aral na ibinigay sa atin. Ang importante naman dito na simulan na natin siyang gawin. Ito
pala ang ibang anggulo sa ilang araw na paglilinis natin ng creek. Nawala nga sa creek yung mga hindi kaaya-aya sa mata, kaso lang nalipat sa iba. Kaya paglilinis ng creek ay tigil muna. Gawan muna natin ito ng solusyon bago pa maging problema. Halos lahat ng nakuha nating basura sa creek ay nabubulok at karamihan nga dito ay mga kahoy. May mga suggestions nga na pwede daw ito gamiting panggatong. Okay din po ako doon. Kaso parang mas mainam kung i-recycle natin ito. Pinili na lang muna namin lahat ng kahoy. Pwede kasi itong maging matibay na pundasyon para maging patungan at maiangat ang mga tanim. Dahil nga matagal na itong nababad sa tubig, nabubulok na din. Kaya habang tumatagal, unti-unti din siyang nagiging pataba. Hindi ko alam kung gagana itong naisip naming gawin. Pero sa totoong buhay kasi hindi talaga natin malalaman hanggat hindi natin sinusubukan. Pwedeng mali itong ginagawa namin at pwede rin namang tama, at kung sakaling mag-work man, madadagdagan ng dahilan na ang creek ay patuloy na linisan dahil bukod sa kalinisay ating masisilayan, ang basura na ating makukuha ay merong paggagamitang makabuluhan. Pero sa ngayon, gawin na lang muna namin ang kaya ng aming isip at katawan at ipaubaya na ang resulta sa ating Diyos na pinakamakapangyarihan. Mas alam niya kasi ang patutunguhan. Sige. Ano wish mo para kay tita? Sana si tita sumunod na sa kay Buma. Huwag na makita man. Happy birthday, tita. Hindi nga dito natatapos ang selebrasyon dahil nagsisimula pa lamang ang kasiyahan ng ating bakasyon at sa ilang segundo magpapalit tayo ng lokasyon. Alright? Alright!
Hindi, joke lang. Ganito talaga yan. Hello everyone! Alright! Alright! Ayun, finally, nandito na kami. Ito, nag-iihaw na sila papa. At ang aking gwapong tito. Si Tito Tricio. Dito, iihaw na sila. Hello. Actually dito, wala siyang entrance. Ang babayaran mo lang is yung cottage, which is 500. Alas 12 ng tanghali ngayon. Kaya naman saktong-sakto para sa tanghalian. At habang nagpe-prepare nga sila, bibigyan ko naman kayo ng konting pasilip dito sa spot na aming napili. Around 1 hour away lang ito mula sa bahay. At ito nga ang pinili namin para in case na may mga kamag-anak na pumunta. Easy access lang kasi malapit sa kalsada. Galing ah. Daan ka sa ilalim. 1, 2, 3, go. Kapit ka dito dalawa, ha? Let's go! Umutit ako. Ayun! May rescue! Merong rescue kasi nag-share. Nag-share kami sa salvavida na to. Oh, baby. Isa sa pinaka nagustuhan ko dito, pag tumingin ka doon, dagat, pero yung kaharap niya mismo is bundok. Diyan ka lang, Jade. Okay, gusto ko doon. Gusto niya daw dito. Sige. Lusot ka sa ilalim. Lusot sa ilalim. Go. Huwag ka matakot. Yan. Umawa ka mabuti dyan din. Ayan ah. So, ang ending, Tayo doon sila dito. meron mala... Ang cute. yung mga malalaki, nandito sa salvavida na to. Yung maliliit na yun. Ano ba yan? Kung sino maliit sa alam sa malaki. Wala si Tito. Papasukin mo si Alona doon sa loob. Pasok ka doon sa loob eh. Yan. Huwag ka malikot ako kasi naibig si Tito. Yan. Yan. Baw na ko to, TJ. Grabe ang baho. Hindi na ba? Tumayo na ako. Patay ko dito na May mga malalapit na kamag-anak din na pumunta. Pero pinaubaya na lang namin sila sa aking nanay. Kami kasi parang hindi na umahon dahil sobrang na-miss namin yung ganitong moment. Ilang taon din kasi kaming hindi nagkita-kita. Tapos, nasa magandang lugar ka pa.
dito. Ito din yung araw ng eleksyon. And kami na lang actually ang naiwan dito. Dahil nga gusto naming sulitin ang araw na ito. At may kwento pala sa oras na ito. Dahil may naririnig kaming mga putukan. Pero sa amin kasi hindi namin siya masyadong binigyan ng pansin. Kasi akala namin fireworks lang. Pero ang totoo, may nagbabarila na palang mga politiko malapit sa amin at kalat na sa buong lugar namin kaya sobrang nag-aalala na ang aming nanay dahil alam niya na malapit lang sa amin yung ganap ng kaguluhan. Sa takot nga, iba-iba na yung tumatakbo sa isip nila. Pero sa nakikita natin, di ba ang saya lang namin, hindi alintana ang panganib na nagbabadya. Kaya sobrang memorable ng moment na ito dahil maituturing ito na malaking biyaya. Una, dahil walang nangyari sa aming masama. Pangalawa, dahil hindi namin alam na meron na palang nangyayaring masama. Kaya natapos ang araw na tuloy-tuloy ang saya at ligaya. Nalaman lang kasi namin ang totoo nung nasa bahay na kami.